Tuloy-tuloy ang registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ang ilang nagpaparehistro sabik ng makaboto. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Excited ang 16 anyos na si Katie Evangelista ngayong araw habang pumipila kasama si Barangay 737 Secretary Rosenda sa voters registration satellite ng District 5 ng Manila. First-time voter si Katie para sa darating na sangguniang kabataan elections at ayon sa kanya, matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Masaya po. Bakit ka masaya? Dahil po ay mailalabas yung kalapatan para bumoto. Para po sa mga upong SK Chairperson and Council para po may mga matulungan po silang nangangailangan. Git ng lokal na pamahalaan ng Barangay 737, mahalagang maaga pa lang natuturuan na ang kabataan sa kahalagahan ng pagboto. Kaya aktibo ang barangay sa pag-disseminate ng impormasyon at pagtulong sa pagpaparehistro, hindi lang sa kabataan kundi pati sa mga senior citizen at iba pang miyembro ng vulnerable sectors. Karapatan po kasi nila para mapatunayan po nila na sarili po nilang opinyon o sarili nilang karapatan po yung mailabas nila para pagdarating po na henerasyon, alam po nila kung paano po pumili na nararapat po nilang iboto. Nasa ikalawang araw na ng voter registration ngayong August 2 at isa sa mga inaasahang magsusulong ng mataas na turnout ay ang Special Register Anytime Anywhere Program o SRAP ng COMELEC. Sa SRAP, pwedeng magparehistro kahit nasa mall, school o government office. Umiikot ito sa mga piling lugar sa NCR mula August 1 hanggang August 7 at ang listahan ng venues ay nakapost sa official website ng COMELEC. Ayon sa Commission on Elections, posibleng umabot sa 1 milyong bagong botante ang maidagdag pagkatapos ng registration period. Kalahati nito ay inaasahang manggagaling sa mga kabataan, lalo na sa edad 15 hanggang 17 na unang beses palang boboto sa ilalim ng SK elections. Mga kabataan, lalo na yung mga aficionado talaga sa modern technology. And so dito nagkukumpulan ng mga kababayan natin, yung bang habang umiikot ka, nagpapasyal ka, gumagala-gala, makapagparehistro na rin, sayang din yung pagkakataon. Lalo pa kung ikaw ay first-time voter, kasama si nanay, kasama si tatay. Bukod sa registration ng bagong botante, tumatanggap din ang COMELEC sa mga SRAP at satellite sites ng change of name or civil status, correction of entries, reactivation, reinstatement, transfer from overseas to local, at updating of records para sa mga senior citizen, PWDs, at miyembro ng Indigenous Peoples at ICCS. Available din ang online filing para sa mga nais mag-reactivate ng kanilang records. Ang voter registration ay tuloy-tuloy mula August 1 hanggang August 10, Lunes hanggang Linggo, kasama ang holidays, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.